Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ang magiging paksa natin sa ngayon sa wikang Arabic ay al-ikhlasu fi siyam. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ay ang pagiging ikhlas sa pag-ayuno, ang pagiging tapat sa pag-ayuno. Sapagkat makikita natin ang isang talata sa banal na Quran na sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-din hunafa." Makikita natin ang talatang ito sa Suratul Bayyinah, ika-5 talata. Pinag-utusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ay tayo ay magiging ikhlas sa ating pagsamba sa Kanya. "Wa ma umiru illa liya'budullah." Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi sila pinag-utusan maliban lamang sa upang sambahin nila ang Allah, mukhlisina lahud-din hunafa, na tapat sa kanilang pagsamba, tapat sa kanilang relihiyon, na walang halong anumang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsamba sa pamagitan na ito ay isasagawa natin na alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas, alang-alang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya alam natin na ang pag-ayuno ay isa sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagkus ito ay malaking pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno. Kaya nararapat sa atin ang pagsasagawa natin ng pag-ayuno ay magkakaroon tayo ng tinatawag na ikhlas o di kaya ay pagiging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhlas mahalluha fil qalb, sabi ng mga pantas. Ang pagiging tapat, ang pagiging ikhlas o pagkakaroon ng ikhlas ay dito matatagpuan sa puso ng tao. Dito matatagpuan sa puso ng tao na kung saan ay hindi nakikita, kundi dito yan matatagpuan sa ating puso. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, sa pamamagitan ng maikling oras, mababanggit natin ang ilan sa mga dahilan kung papaano natin makamit ang tinatawag na pagiging ikhlas o pagiging tapat sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayong lahat bilang mga Muslim ay nag-ayuno, kaya papaano natin ito mapapatunayan sa ating mga sarili na tayo ay tapat, tayo ay mayroong ikhlas sa ating pag-ayuno, alang-alang sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, unang-una na mababanggit natin ay ang tao sa pamagitan ng kanyang pag-ayuno ay huwag siyang mabilib sa kanyang sarili. Huwag niyang kabiliban ang kanyang sarili. Ang galing-galing ko na. Ayon sa mga pantas, sinabi nila na ang tao ay nararapat na huwag siyang mabilib sa kanyang sarili, dahil ang pagkabilib sa kanyang sarili o ang pagkabilib ng tao sa kanyang sarili magiging dahilan upang mawawala ang kanyang pagiging ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuzakki nafsahu, huwag siyang mabilib sa kanyang sarili at huwag niyang certifyan ang kanyang sarili na siya ay magaling sumamba, siya ay magaling mag-ayuno. Na kung minsan ay mapapansin natin, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, na mayroong mga tao na ipagmamalaki pa niya ang kanyang pag-ayuno. Mayroong mga tao na sasabihin niya na ako ay kayang-kaya kong mag-ayuno, ako ay kahit na hindi pa ako nakapagsuhor sa madaling araw, subalit kayang-kaya ko pa rin, ang lakas-lakas ko pa rin mag-ayuno. Alam natin ang kasaysayan kung bakit nawasak si Karun na noong siya ay nabilib siya sa kanyang sarili. Subalit hindi ito ang paksa natin, mga kapatid. Unang-una, kanina nabanggit natin na huwag siyang mabilib sa kanyang sarili at huwag niyang certifyan ang kanyang sarili na siya ay magaling na. Halimbawa, nakapag-ayuno na siya ng maraming araw o nakagawa na siya ng anumang gawain na pagsamba
iba't ibang uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin na niya na ang dami-dami kong napagayunuhan, ang dami-dami ko ng gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi niyang iisipin na kunti lamang ang kanyang nagawa na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya huwag tayong mabilib sa ating sarili, lagi nating isipin na kahit gaano kadami ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, isipin natin na kunti lang ang ating nagawa na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Upang sa gayon ay patuloy na madadagdagan ang ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kung paano natin makamit ang pagiging ikhlas sa ating pag-ayuno, ay iwasan ang tinatawag na pakitang tao. Ay yagstaniba ar-riya. Iwasan niya ang pakitang tao. Ang taong nag-ayuno, iwasan niya ang pakitang tao. Alam natin ito lahat, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, dahil natalakay natin ang tungkol sa tinatawag na pakitang tao sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit si Imam Ahmad rahimahullah ay sinabi niya, la riya'a fis sawm. Tingnan ninyo, mga kapatid, la riya'a fis sawm. Walang pakitang tao sa pag-ayuno. Dahil marahil ikaw ay mag-ayuno pero hindi alang-alang sa Allah, kundi ikaw ay nag-ayuno para lang mapansin ng iyong kapwa. Ikatlo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay tiyakin niya sa kanyang sarili, ay yatakida bi anna Allah yarahu. Tiyakin niya sa kanyang sarili na katotohanan na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita siya ng Allah. Tiyakin natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nakikita niya tayo. Al-ihsan, ang tinatawag na ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka. Ang sambahin mo ang Allah, katulad ng pag-ayuno, isa sa gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. An ta'budallaha ka'annaka tarahu, na sambahin mo ang Allah na para bagang siya ay nakikita mo. Fa in lam takun tarahu, na kung siya man ay hindi mo nakikita, fa innahu yaraka. Katotohanan na siya, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay nakikita kanya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, makikita natin ang isang talata sa banal na Quran, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ayon sa kahulugan ng talatang ito, faman kana yarju liqa'a rabbih, at ang sino mang tao na nagnanais o nag-aasam na makamit ang kanyang Panginoon, falyamal amalan salihan, siya ay gumawa ng gawaing mabuti, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, at huwag siyang gumawa ng anumang pagtatambal, ni isa na pagtatambal. Yun ang tinatawag na ikhlas. Kapag tayo ay gumawa ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pwede na para sa sino man, hindi pwede para kanino man, kundi ang ating pagsamba para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, si Abdullah bin al-Mubarak, kung ano ang kasaysayan ni Abdullah bin al-Mubarak. Si Abdullah bin al-Mubarak, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ay isa siya sa taong tanyag. Tanyag sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, tanyag sa tinatawag na pananaliksik ng kaalaman, kung saan ay siya ay nakamemorize ng Quran, at tanyag sa pananaliksik ng hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abdullah bin al-Mubarak, tanyag sa pakikipagdigmaan alang-alang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang kasaysayan ni Abdullah bin al-Mubarak? Ilan sa kasaysayan ni Abdullah bin al-Mubarak na kung saan ay sa panahon ng digmaan ng mga Muslim na ang kalaban ay mga taga-Roma, na isang gabi na si Abdullah bin al-Mubarak, hindi natin mababanggit ang kanyang pakikipagdigmaan sapagkat mahabang pag-usapan ang pakikipagdigmaan ni Abdullah bin al-Mubarak. Subalit ang mababanggit lamang natin sa ngayon ay ilan sa kasaysayan niya kung papaano siya nagkakaroon ng pagiging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abdullah bin al-Mubarak ay noong nagpahinga na siya,
kasama niya ang isang lalaki na ang kanyang pangalan ay si Muhammad. Nagpapahinga na siya sa gabi. Alam niyo ba mga kapatid ang ginagawa niya? Kumbaga, naghiga siya para lang mapansin ni Muhammad na siya ay para bagang tulog na. Alam niyo ba mga kapatid kung ano ang ginawa ni Muhammad? Ay naghiga rin si Muhammad at ipinatong niya ang kanyang ulo sa kahoy na iyon hanggang sa kunyari na siya ay natutulog. Bakit mga kapatid? Dahil gusto malaman ni Muhammad kung ano ba ang sekreto ni Abdullah bin al-Mubarak. Subalit si Abdullah bin al-Mubarak, ano ang hangad niya kung bakit nagpapakunyari siya na natutulog para makatulog si Muhammad at sa gayon ay may sagawa niya ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan ninyo mga kapatid, nung mapansin niya na si Muhammad ay ang akala niya ay natutulog dahil nakahiga at nakapikit ang kanyang mga mata, si Abdullah bin al-Mubarak ay tumayo hanggang sa nagdasal ng nagdasal. Gabi mga kapatid, nagdasal ng nagdasal, nagtataka si Muhammad dahil hindi nagpapapansin. Subalit si Abdullah bin al-Mubarak, gabi mga kapatid na nananampalataya sa Allah, nagdasal ng nagdasal sa Allah subhanahu wa ta'ala, umiiyak na sa kanyang pagdasal na wala siyang kasama hanggang sa umabot ang Fajr, ang adhan, at ang pagdating ng adhan ay ginising niya si Muhammad. Nasabi niya, Muhammad, gumising ka na dahil Fajr na. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, alam niyo ba na ano ang sinabi ni Muhammad? Sabi niya, hindi man ako natutulog. Mula nang marinig ni Abdullah bin al-Mubarak na si Muhammad kasama niya ay hindi pala natutulog, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Muhammad. Dahil si Abdullah bin al-Mubarak, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, gusto niya na isagawa ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na walang nakakakita sa kanya ni sinumang tao. Gusto niya na ang Allah lang ang nakakakita sa kanya. Nalaman niya na si Muhammad ay hindi pala natutulog, hindi niya nagustuhan ang ginawa ni Muhammad hanggang sa panahon na yun ay madalas silang partner sa pakikipagdigmaan. Subalit noong malaman niya ang ginawa ni Muhammad, hindi na niya kinakasama si Muhammad dahil tiniknik ni Muhammad na kumbaga nabisto ang kanyang pananampalataya, nabisto ang kanyang pagsamba, na gusto niya na ang kanyang pagsamba ay para lang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mapapatunayan natin ang ating pag-ayuno sa ngayon na kung hindi lamang sa ating pagiging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, kung hindi lamang sa ating pagiging ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, pwede na tayo magtago sa ating kwarto, kumain at uminom. Subalit dahil sa pagiging ikhlas sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sa pagiging tapat sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi natin iyon na isasagawa. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kaya panatilihin natin ang pagiging ikhlas, pagiging tapat sa ating pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagiging tapat sa ating pag-ayuno, na kung saan ay ating pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, may sasagawa natin ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala at makamit natin ang gantimpala na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala dito pa lang sa mundo hanggang sa kabilang buhay. Aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum.